Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang araw po mga kamarkada. Ako po pala si Marco, isang cook mula dito sa Makati. Simula pagkabata ay pagluluto na po talaga ang hobby ko. At ngayon ay naisipan ko ngang i-share ang storya ko. Originally from Batangas po kasi ako at naglayas ako nung bata para makatakas sa aking abusive na tatay. Hindi ko alam kung may mga makaka-relate sa kwento ko pero gusto ko lang po talagang ikwento kung paano ko naibalik ang matamis na relasyon ko sa aking mga kapatid sa kabila ng mapapait na pangyayari sa aming buhay. Service! Table 19, 3 scallops ravioli, 3 Angus beef tartare, 1 roast lamb broth, 2 lobster risotto. Yes, Chef! Marco, kumusta yung sauce? 8 minutes, Chef. 8? I need that in 3. Yes, Chef. Carrots! Coming, Chef. Double time, people! Full house tayo ngayon! Marco, yung sauce! 2 minutes, Chef. Chef, may complaint po tayo sa table. Ano na naman? May nuts po yung sinerve na pasta sa kanila. May allergy po yung isang guest. Ha? Akin na yung plate. Hindi naman po niya nakain pero medyo galit na po yung guest. Sabi niya, I could have died. Parang ganun po yung tono. Pucha, Marco! Yes, Chef. Ikaw ba yung nag-add ng nuts dito? Sorry, Chef. Don't make excuses! Sorry, Out! Chef. Lumabas ka muna. Get out! Pero, Chef, kasi... Out! Yes, Chef. Sam, handle the sauce. Yes, Chef. May lighter ka ba dyan? Wala eh. Sumindi ka na lang dito. Kamusta? Eto, nagbumukmuk. Don't be too hard on yourself. Lahat naman tayo nagkakamali eh. Kaso yung pagkakamali ko, muntik nang may mapahamak na tao. Mapapaisip ka talaga minsan eh. Pucha, paano naging sous chef to nang hindi maalam makinig o magbasa ng instructions? Hindi effective yung negative self-talk na yan. Learn from your mistakes and do better. Copy po. Pasok ka na sa loob. Okay, thank you, Sam. Cheer up. Baka hanggang bukas sa date mo, ganyan ka pa rin, ha? Pumasok ka na. Janine? Marco? Hi! Nice to finally meet you in person. Nice to meet you rin. Sorry, medyo na-late ako ah. Okay lang, no worries. Ang ganda naman dito. Matanong ko lang, bakit pala Filipino restaurant yung napili mong para dito sa date natin? Wala naman. Mahilig lang ako sa Filipino food. Bakit? Weird ba yon? Hindi naman. Madalas lang kasi, mas gusto nung iba mga European fine dining. Ikaw ba? Anong trip mo? Ako? Sa totoo lang, mas mahilig din ako sa European cuisines kaysa Filipino eh. Sous chef kasi ako. So yun, mostly na mga naging trabaho ko, puro mga European restaurants. Oh, so chef ka pala. So yung scar ba sa braso mo galing sa kitchen? Oo, parang ganun. Ikaw ba? Anong work mo? Flight attendant. Wow! Piloto kasi yung mom ko and then aircraft mechanic yung dad ko. So parang na-impluwensya na lang din nila ako na magtrabaho sa airlines. How about you? Anong work ng parents mo? Wala na yung mama ko eh. And then yung papa ko naman, paano ba? Sabihin na lang natin hindi siya mabuting tao. So lumayas ako sa puder niya nung 21 ako. Oh, shit. Sorry, ang dark pala. Sorry. Sino yun? Basta number, hindi ko sinasagot ang tawag pag ganun. I think sagutin mo muna. Baka emergency eh. Sige, baka nga. Excuse me.
Hello? Hello? Ito po ba si Marcelito de Guzman? Yes, sino to? Kuya Marco? Si Denden po to. Den? Oh, bunso, kumusta? Busy ka ba? Medyo pero tatawagan ulit kita mamaya ha? Hindi kasi... Babalitaan lang sana kita na... Na? Na... Patay na si Papa. Na stroke. Mga kamorkada, hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. My father was my biggest bully at masama man pakinggan, may parte sa akin na nagse-celebrate na wala na siya. One less evil person in this world. Pero hindi ko maintindihan kung bakit may parte rin sa akin na nalungkot pa rin sa nabalitaan ko, but mostly, I just feel relieved. Nawala yung takot ko na bumalik sa probinsya namin sa Batangas. And finally, after 13 years, makakabisita na uli ako sa mga kapatid ko. Long time no see, Papa. Ang pangit ng ngiti mo dyan sa tarpaulin mo Tsaka bakit picture ng langit yung nasa background mo? Hindi ka naman dyan pupunta. Ate Lina? Marco, sabi ko na nga ba ikaw yan Bumibili lang ng mga kape at biskwit si Denden. Tapos nag-aasikaso lang ng bisita si Baste. Tara na sa loob. Dito lang po muna ako. Maya-maya na lang ako papasok. Ay sus, tara na. Ngayon mo na nga lang uli makikita ang papa mo. Hindi naman po ako excited makita siya. Nandito lang ako para kay Denden at Baste. O kaya nga. Tara na sa loob para makita mo sila. Mamaya na lang po pagdating ni Denden. Sigurado ka ba? Opo. O sige, una na ako. Sige po. Sige na nga. Bayad po. Denden? Kuya? Denden, ang laki mo na! Ikaw din. Parang mas tumangkad ka. Ibang-iba na rin yung mukha mo. Mas gumapo? Konti. Teka, ano yung dala mo? Akin na, ako na magbubuhat. Thank you, kuya. Mga biskwit lang yan para sa mga bisita. Tara sa loob. Tara. Ang daming tao Oo nga Akala mo, santo yung namatay. Di nila alam. Pamangkin ni Satanas yan. Upo ka na lang dyan, kuya. Akin na yung mga yan. Ihahanda ko lang sa kusina. Tulungan na kita, bunso. Hindi na, kuya. Sige na. Ayoko maiwan dito. Ang dami masyadong tao. Ay, sige na nga. Anong gagawin ko? Maglagay ka na lang ng mga biskwit at candy dito sa plato. Tapos kami na lang ni Ate Lina yung magdadala sa labas mamaya. Okay, copy. Magagawa lang ako ng egg sandwich. Sige. Si Baste pala, nasaan? Bumibili ata ng juice. Naubusan na rin kasi. Den, eto na yung juice. 3 na yung binili ko para... Baste! Marco? Marco lang? Walang kuya-kuya? Ang laki mo na! Puro ka tato. Kailan ka alis? Ha? Kararating ko lang Bakit ka pa kasi pumunta? Hindi ba pwede? Tatay ko pa rin naman yung namatay. Yun ba talaga? Ha? Mangmaangan pa
Kuya, wag naman kayo mag-away. Kararating lang ni Kuya Marco eh. Hindi naman nag-aaway ah. Tinatanong ko lang kung kailan siya aalis. Wala pa nga ako isang oras dito eh. Masama bang umattend sa lamay ng tatay ko? Masama kung andito ka lang para sa mga naiwan niya. Na? Itong bahay, yung lupa niya sa Bulacan, at syempre yung restaurant. Lagpas 1 dekada na akong wala rito. Hindi ko hinahabol yung mga yan. Wala akong paki sa mga yan. Kahit yung restaurant. Kahit yung restaurant! Alam mo yan din sinabi ko kay Papa eh. Na wala ka ng paki sa kanya. Wala kang paki sa amin. At higit sa lahat, wala kang pakialam dun sa restaurant. Pero ang tigas-tigas ng ulo niya. Sa'yo pa rin niya iniwan. What? Anong sa akin iniwan? Sa'yo niya iniwan yung restaurant. Mga kamarkada, hindi ko in-expect ang sinabi ni Baste. Dahil bakit naman yung gagawin ng tatay ko? Kaya dinouble check ko muna kay Ate Lina at totoo nga, I am to be the new owner of our family restaurant. Ano man ang reasoning ng papa ko, wala na akong pake. I'm happy to have my own restaurant at aaminin ko, lumobo ang ego ko dahil dito. Naging mayabang ako at naging ambisyoso. Gusto kong i-turn ang family restaurant namin into a classy, sophisticated European restaurant pero naging sanhi lang ito ng mga away namin ni Baste. Good morning, Chef. Ay, good morning Ate Lina. Kumusta tulog mo? Okay lang ba? Okay naman po. Pasensya ka na ha. Ginawa na kasing imbakan ng mga gamit yung dati mong kwarto. Ayan tuloy, sa sala ka nakatulog. Okay lang po. Ano pala yung niluluto mo? Toast bread na may ham, tomatoes at poached egg. Wow! Anong oras po gumigising yung dalawa? Kanina pa yun gising. Nakapag-almusal na yung mga yun. Mamimili lang uli ng mga merienda para sa bisita. May damit ka na ba para sa libing mamaya? Meron naman. Matanong ko rin pala, Ate Lina. Talaga bang sa akin pinamanan ni Papa yung restaurant? Oo. Simula nung umalis ka, yun na yung bilin niya eh. Baka raw sakaling bumalik ka pag nalaman mong sa'yo na yung restaurant. Utot niya. Hindi ako babalik dito kung nandito pa siya. Pero, matanong ko lang ha, huwag kang ma-offend. Gets ko na hindi mo kayang bumalik dito para sa tatay mo. Pero bakit hindi mo rin binalikan yung dalawa mong kapatid? Hindi ko naman kaya mag-provide para sa kanila, Ate Lina. Eh di, kahit nangamusta man lang. O nung kumikita ka na, hindi mo man lang ba sila naisip na isama sa mga gala o kumain? Ganun. Kasi po, natakot ako na kapag kinonta ko sila, mahahanap din ako ni Papa. Galit na galit talaga kayong lahat sa tatay nyo, no? Sino anak ba ang hindi magagalit sa abusive na magulang? Nandito pa rin yung peklat ko, oh. Nung pinaso niya ako dati gamit yung mainit na kawali. May peklat pa rin nga dito sa ulo ko, nung pinukpok niya ako ng chopping board. Tandaan niyo ba yun? Na-misplace ko yung kutsilyo niya tapos nagalit siya sa akin. Kinailangan kong tahian nun. Tanda ko lahat. Buti na lang ililibig na natin yung hudas na yan. Ano palang plano mo pagkatapos ng libing? Baka dito po muna ako. Asikasuhin ko yung restaurant. Itatry kong ayusin yung relasyon ko kina Denden at Baste. Sabi mo yan, ha? Oo naman. O sige, kumain ka na dyan. Mamaya andito na rin yung dalawa. Okay po.
So, bali ito si Mickey, cashier natin. Si Kaloy at si Jessie, waiters natin. Si Alex wala pa pero siya yung tagaligpit dito. Si Ate Lina, katulong namin sa pagluluto. Si Denden, siya yung nagbe-bake. Tapos, ako yung kanang kamay ni Papa dati. Okay, good. It's nice to meet everyone. Sure ka ba talagang gusto mong magtrabaho dito? Oo naman. Okay. Pwede ko ba makita yung menu? Denden, pwede bang paabot ng menu? Thank you. Tsaka nga pala, sa lahat to tayo yung kinukuhang makikater dun sa birthday ng apo ni Mayor sa isang linggo. So gusto ko maaga tayong lahat dito Opo! Cater? Oo, extra income din. Hindi ko gets tong menu. Parang masyado siyang random. May burger, fries, pasta. Tapos biglang kare-kare, goto Batangas, lomi, cupcake, etc. etc. Yun yung mabenta dito Pero hindi siya cohesive. Parang naglagay lang tayo ng kung ano-anong trip natin kainin dito Yan yung trip ng mga tao. Diyan tayo kumikita. Anong gusto mo, baguhin natin? Yes! Kayang-kaya nating i-improve tong menu na to. Pwede nating gawing mas sophisticated. Mag-focus tayo on one niche. Niche. Wag na. Yan yung kinasanayan ng mga tao dito. Yan yung gusto nila. Yan din yung pasok sa budget nila. No, hindi mo ako nagigets, Baste. Pwede pa rin naman natin gawing mas budget-friendly at the same time, mas refined. No. Matagal na yung recipe na yan. Matagal na yung menu na yan. Pagbabaguhin mo, magsasayang lang tayo ng pera. Meron ba tayo nun? Wala. We can find money. May mga kaibigan akong pwede kong tawagan para mag-invest. Teka. Bakit ka ba pala desisyon dito hindi ka naman magtatagal dito? Sino nagsabi sa'yo? Bakit? Hanggang kailan ka ba dito? I'm staying. Ako na magte-take over sa restaurant. Pucha! Maguguluhan, tiyak na ang kahantungan ay topa! Topa! Damay-damay na! Topa! Damay-damay na! Topa! Damay-damay na! Wag na wag, husgahan ang mga taong may topa! Isang istorya ng magiting na mandirigma, nakatakdang masira na buo ng sumpa, na walang iwanan hanggang sa kamatayan. Ngunit may kaganapan na hindi maiiwasan. Di mo na malaman kung gaano kasakit na hindi mo nasakit ang para mo ng kapatid. Sa inabot na sakit, makalayasan ng bait. Huwag mo nang itanong kung bakit mundo'y napakalupit. Kanino pa ba lang lapit kung ulila ka sa magkulang at wala namang pagsabihan pagkat ubos ng kaibigan. Yang walang kapayapaan, pilit pang ikay umiwas. Kailan makakatakas sa isipang nakarehas? Umiwas mag-angas sa mas madalas mabulyong, mas mabait sa mabait, subalit pag sinumpong talagang walang sasampuhin ni walang emosyon. Di ka man sumang-ayon, lahat tayo ay mayroon. Topa! Topa! Damay-damay na! Topa! Topa! Damay-damay na! Topa! Topa! Damay-damay na! Huwag na wag, husgahan ang mga taong may topa! Mga taong tahimik na bihira lang tumawa, yung parang walang problema pag iyong nakakasama, yung palaging nasa gilid at bihirang umimik. May malagim na alang-alang palaging bumabalik sa kanyang isip, sumisilip hanggang sa panaginip. Multo na kanyang nakaraang ayaw pang manahimik, kaya kahit anong pilit hanapin ang kapayapaan, mga boses nagtatalo sa kanyang kaliwa at kanan.
boses na bumubulong at bigla-biglang sisigaw ng dahilan kung bakit ang tornilyo niya'y bumibitaw. Umiiyaw sa loob pero sa labas walang kibo. Nakakulong sa utak niya na tinakasan ng pino. Kaya iwasan magbiro at huwag mo siyang aasarin. Si maamong pupa pag hinamon ay handa kang sakmali. Kakarnihin ng walang awat kahit kanino magsumbong. Damay-damay na lahat kapag siya na ang sinumpong na Topa, topa, damay-damay na Topa, topa, damay-damay na Topa, topa, damay-damay na Huwag na wag, husgahan ang mga taong may topa. Topa, topa, damay-damay na Topa, topa, damay-damay na Topa, topa, damay-damay na Huwag na wag, husgahan ang mga taong may topa. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Kitchen King. Mga kamorkada, alam kong hindi ako gusto ni Baste. Alam kong nagko-kompetisyon na lang kami kung sinong mas magaling na magluto at higit sa lahat, alam kong ayaw niya sa bagong vision ko for the restaurant. Nung una akong dumating dito, sinabi kong aayusin ko rin ang relasyon ko sa kanilang dalawa ni Denden. Pero habang tumatagal, mas naiinis na ako kay Baste. Hindi nagtutugma ang vision namin at laging in conflict ang mga opinions namin kaya wag na kayong magtaka kung halos araw-araw kaming nag-aaway. Table 4, 4 na Goto Batangas, 1 cheeseburger. Yes, Chef! Ate Lina, bagong batch ng lumpia, okay na ba? Malapit na itong maluto. Si Dende, nasaan? Tumutulong sa pagsaserve. Wala na naman daw siyang ibibake kasi wala masyadong order. Okay. Marco, yung burger. Almost done. Bagong order, table 12, 6 na cheeseburgers, 4 na large fries. Copy. Copy, Chef. Kuya Baste, may nagre-reklamo dun sa spaghetti. Ha? Parang wala raw tamis at saka malabnaw, kulang din daw sa hotdog. Patingin? Ano to? Sino nag-prepare nitong spaghetti? Ako. Ano to? Spaghetti. Bakit walang sauce? Andyan na oh, luto na. Ilalahok mo na lang. Hindi mo nakita eh. Tsaka, that's Italian. Ibang sauce yung ginamit ko. Sorry naman. Italian pala eh. Ilabas mo na. May naman yung mga sinasabi mo eh. Kinain ba nila? Hindi. Pero baka kasi hindi pa sila sanay sa lasa. Exactly. Natimbog mo. Hindi sila sanay sa lasa kasi sa buong kasaysayan nitong restaurant, hindi tayo nagsaserve ng ganito. Gusto ko lang subukan. Tsaka, hindi mo naman sinabing may sauce na pala eh. Huwag kang mag-experiment during service hours. Subukan mo kapag prep o kaya sa bahay. Kapag weekend, hindi yung magsaserve ka sa customer ng palpak na putahe. Hindi palpak yan. Alam kong masarap yan kasi matagal ko nang ginagawa yan. Kung hindi palpak, bakit nila binalik? Napakayabang mo talaga eh. Dito ka lang naman nakapagluto sa restaurant na to. Pakinggan mo ulit yung sarili mo bago mo ko tawaging mayabang. Kung talagang magaling ka, bakit hindi ka bumalik sa Maynila? Bakit ka nakikipagsiksikan sa amin dito? Because I own this restaurant now. Gago ka pala eh! Table 4, 4 na Goto Batangas, 1 cheeseburger. Kikilos ba kayo? Mag-aaway kayo hanggang sa magutom lahat ng customer. Ako na maghahanda nung Goto Batangas. Tabi! Hello? Marco? Kumusta? Eto, okay naman. Marami lang family drama pero other than that, okay naman. Well, kung ano man yan, sana maayos nyo. Well, anyway, tumawag lang ako kasi may kaibigan akong magtatayo ng bagong restaurant sa may Alabang. Naghahanap siya ng sous chef. Baka gusto mong i-recommend kita. Wag na muna. Really? I thought kailangan mo ng bagong trabaho. Well, I just found out na
Sa akin iniwan ni Papa tong restaurant, so... Totoo ba? Congrats, Marco. Bali, ang plano ko na lang is to transform it into a more classy place. Kung ano-ano lang kasi niluluto dito. Naiirita na ako. Good luck. Balitaan mo ako, ha? Oh, sige. Marco! Pasok ko nga muna dito sa kusina! Wait lang. I have to go. Tinatawag ako sa kusina. Okay, sige. Ingat palagi, ha? Ikaw rin. Ano yan natin, Nina? Halika dito. 200 cupcakes? Tapos isang malaking cake? Grabe naman si Mayor. Ang daming order ni Mayor. Atilina, tawagan mo muna sila Jun. Sabihin mo baka pwedeng tumulong sa atin. Babayaran na lang kamo. Ang dami nito eh. May lumpia, mac and cheese, pansit, spaghetti, hot dogs, tapos bukod pa yung mga kanin at ulam. Sige, pupuntahan ko na rin si Kuya Bong mamaya. Magpapareserve na ako ng mga karne. So, big deal talaga tong event na to? Oo. Kaya siguraduhin niyo lang dalawa na magkakasundo kayo, ha? Sinasabi ko sa inyo, anak ni Mayor tong ipagluluto natin. Hindi tayo pwedeng pumalpak dito. Huwag ako sabihan mo. Wow naman. Oh, dadali na naman kayo. Kailan ba kasi alis mo? Hindi ka pa hinahanap sa trabaho mo? I'm staying. Final na yon. Okay. Basta sa isang linggo, kusina ako to. Wala akong pake kung sa'yo iniwan ni Papa tong restaurant. Ako masusunod dahil mas alam ko yung mga kailangan lutuin. Fine. Sabi mo eh. Kuya, Oh, Den, may kailangan ka ba? okay lang ba na huwag kang magsigarilyo dito sa may sala? Huh? Baka kasi atakihin ako ng hika eh. Ay, oo nga pala. Sorry, nakalimutan ko. Sorry. Ox lang. Oh, kumusta ka pala? Ha? Hindi tayo masyadong nakakapag-usap simula nung dumating ako eh. Kailan ang start ng school year mo? Hindi pa ako nagka-college, kuya. Nag-iipon pa ako ng pang tuition. Magkano ba ang culinary school dito? Magti-teacher ako. Masyadong mahal yung culinary eh. Teacher? Gusto mo ba talaga yun? Okay na rin. Medyo gusto ko rin namang magturo. Sige na, pasok na ako sa kwarto ha. Den, pag nakaipon ako, tutulungan kita makapasok sa culinary. Thank you, kuya. Mga kamarkada, kapag nakakausap ko si Denden, nare-realize ko lahat ng pagkukulang ko bilang kuya. I was absent when she was growing up and evidently, napakaraming trauma din ang dinadala niya. Dahil dito, mas naging firm ako on fixing the restaurant. Sinabi ko sa sarili ko, kailangan kong gawing mas tanyag at mas presentable ang negosyo namin para kumita kami ng mas malaki at mapag-aral ko si Bunso. Pero, pinangunahan na naman ako ng yabang at ego ko, kaya mas lalo lang dumami ang problema namin sa kusina. Yung manok, Atelina, anong oras daw dadalhin? Malapit na raw eh. Den, kamusta yung cupcakes? Tinatapos ko na lang yung icing. Atelina, pasagot naman. Hello? Ha? Kuya Bong naman. O sige, gagawin ko na lang ng paraan. Baste, Oh,
Wala raw madideliver na karneng baka. Naubos daw. Nagpa-reserve na tayo ah. Ayun nga eh. Naku, sa susunod, hindi na ako kukuha dyan kay Kuya Bong. Putik naman. Paano ngayon yan? Teka, mag-message ako sa mga kakilala ko. Papuntahin kayo natin sila Alex sa bayan para maghanap ng karne. Hindi maalam pumili yung mga yan. Ako naman. Siya ngayon pa talaga. Kahit kailan talaga hindi maaasahan niyang si Kuya Bong eh. Eto na. Tatawagan ko na yung isa pang supplier sa bayan. Wag na. Ako na pupunta para sigurado. May mga contact din naman ako. Eh sinong magluluto? Ako. Ayusin mo, Marco ha. Hindi ka naniniwalang kaya ko? Ate Lina, ikaw dito sa mga ulam. Marco, ikaw sa pansit at spaghetti. Ano mo naman gawin yan, di ba? Of course. Okay, halis na ako. Ate Lina, ikaw na bahala dito ha. Sige na, bilisan mo. Den, tapos ka na ba sa cupcakes? Pakitulungan ako dito. Patapos na po. Tabi. Nainit ang hawak ko. Ito na yung karne. Sa wakas. Kumusta? Naluto na ni Jun yung mac and cheese tsaka lumpia. Naluto ko na lahat ng putahing may manok, maliban dun sa pansit. Sino nagluluto ng pansit? Si Marco. Marco, asan yung pansit? Gagawin ko pa lang. Gagawin mo pa lang? Hindi mo pa nahihima yung manok? Hindi ka pa rin naghihiwa ng mga gulay. Pwede bang hayaan mo ako magtrabaho? Teka. Ano yan? Asan yung spaghetti? Bakit hindi nagamit itong mga tomato sauce? I made a different pasta. Seryoso ka ba? Masarap yan. Ipapatikim lang natin sa guests. And for sure, magugustuhan nila yan. It's my own twist on pasta sardines. Pinaganda mo pa. Sardinas lang yan eh. Nag-aaway na naman kayo. Tigilan nyo na nga yan, kuya. Napakaraming gagawin, oh. Umayos nga kayong dalawa. Tumabi ka. Magprito ka ng hotdogs dyan sa tabi. Ako na magluluto. No. Station ko to. Dish ko to. Ako ang magluluto. Alex! Pumunta ka ng bayan. Bumili ka ng spaghetti pasta. Ano ba, baste? Ilayo mo sa akin yung pasta na yan. Ingungudgud kita dyan. Sinusubukan ko mag-introduce ng bago, baste. Bakit ba ang hirap nun para sa'yo? Ang sabihin mo, nanliliit yung ego mo kapag inuutusan kita. Sobrang taas kasi ng tingin mo sa sarili mo eh, porket nakapag-aral ka. Tapos ang baba ng tingin mo sa amin at sa mga niluluto namin dito. Manahimik ka ha? Bakit? Hindi ba totoo? Sino bang kakain yan? Nagsayang ka ng pera oh. Inubos mo yung pasta natin. Hindi ka lang maalam tumanggap ng pagbabago. At baka nakakalimutan nung sa akin na nakapangalan tong restaurant. Wala akong pake kasi kahit ikaw na ang bago may-ari nito, hindi mo alam ang kultura dito. Hindi mo nga magawang magluto ng pansit at spaghetti. Ilugar mo naman yung sarili mo. Kids' birthday party yung pupuntahan natin. Tanga! Sa tingin mo may kakain yan? Kahit pag gaano kamahal yung ginastos mo dyan, kahit gaano mo pa katagal niluto yan, mas gugustuhin pa rin ng mga batang kumain ng spaghetti na may ketchup kaysa dyan sa sardinas mo. Palibhasa kasi, hindi mo alam kung paano mag-behave ang mga bata. Nung bata ka kasi, iniwan mo yung mga kapatid mo. Oh! 2 kutsilyo! Magsaksakan na lang kayo! Punyeta! Simula ng burol ni Papa hanggang sa ngayon, wala kayong ibang ginawa kundi mag-away ah! Ano? Magpatayan na lang kayo. Isusunod ko kayo sa puntod ni Papa eh. Nagtatrabaho tayo dito, puro kayo bangayan. Pwede bang kahit ngayon lang, huwag kayong mag-away ha? Yung kikitain natin dito, iniipon ko yun para sa tuition ko para makabalik ako sa school, so please lang. Ngayon lang, magbati naman kayo. Sorry, Denden. Nasaan yung hotdogs? Nasa ref. Okay. Tsaka pala, pwedeng pasuyo. Pagkatapos may prito, kunin mo yung marshmallow at barbecue stick dun sa kahon tapos pakitusok dun sa repolyo. Alam mo naman yung... Oo, alam ko. Tanda ko naman. Okay. Tama si Baste mga kamerkada. Naging mayabang ako, naging mapangmaliit ako, at naging self-centered ako.
Hindi ko nirespeto ang sistema nila dito at dahil doon, muntik na makompromise ang negosyo namin. Inaamin ko na sobrang nalinawan din ako sa sinabi ni Denden. I was so selfish na hindi ko kinonsider yung ibang taong umaasa sa restaurant. Pagkatapos ng pangyayaring yon, nagdesisyon akong ibaba ang lahat ng pride ko. I want better things for Denden and Baste. At hindi ko magagawa yon kung puro pangarap ko yung iisipin ko. Ay, salamat. Nakarating din ng bahay. Ako una sa CR ha. Lagkit na ako sa sarili ko eh. Baste, Marco, Denden, una na ako ha. Sige po. Thank you, Ate Lina. Pasabi kay Jun sa uulitin ha. Sige. Ay, kapagod. Bakit parang ang tahimik ngayon? Kung anong oras na rin eh. 10:00 na yata. Maaga matulog ang mga tao dito. Ang laki talaga ng peklat mo, no? Ay, kita na pala. Kaya ba lagi kang naka-long sleeves para hindi makita? Oo. Dami ko rin ganyan eh. Asan? Ito, pinatakpan ko ng tattoo. Kada isang tattoo mo. Isang peklat galing sa pangbubugbog ni Papa? Oo. Yung iba, trip-trip ko na lang pero karamihan dyan peklat. Nung umalis ka kasi, ako napagbuntungan niya ng galit niya. Minsan din si Denden pero kapag nakikita kong umiinit na yung ulo niya kay Bunso, papagitna na ako para ako na lang bugbugin niya. May isang beses nga, dito sa balikat din, kinailangan tahiin yung sugat. 24 na tahi ata yun kasi binato niya ako ng basag na bote. Tatakas na dapat ako nun kaso naisip ko pag umalis ako, paano ko bubuhayin si Denden 18 lang ako nun. 6 years old si Denden. Pag iniwan ko naman siya dito, siya naman yung bubugbugin. Di pumirmi na lang ako, tiniis ko na lang. I didn't know. Paano mo malalaman umalis ka nga, di ba? Sorry, Baste. Nung una kong nalaman na umalis ka, sabi ko, babalik yun. Si kuya pa. Nakipag-away nga yun nung nalaman niya na may umaagaw ng baon ko sa school. Araw-araw nga akong hinahatid sundo sa school nun Babalik yun para sa akin tsaka para kay Denden. Hindi kami matitiis nun. Kaso, natiis mo kami. Natiis mong hindi man lang kami kausapin for 13 years. Hindi mo man lang kami inad sa Facebook. Natiis mong hindi man lang kami kumustahin. I was scared na kapag nakipag-reconnect ako sa inyo, mahahanap ako ni Papa at kapag naiisip ko yun, naalala ko lahat ng ginawa niya. Akala ko talaga dati, kukunin kami mula dito. Dadalhin mo kami sa Maynila para hindi na kami sakta ni Papa. Tangina, nagpayaman ka lang pero hindi mo kami naalala. 17 lang ako nung umalis ka. 5 years old si Denden. Wala akong kakampi dito. Hindi ako nakapag-college kasi sabi ni Papa, baka kapag nakapag-aral ako, matulad lang ako sa'yo. Na lalalis lang din. Pero ang masaklap pa, ako yung nagtrabaho ng mas matagal doon sa restaurant. Pero sa'yo pa rin niya ipinamana. Sorry, siguro natakot lang din ako na harapin kayo. I could have been a better brother pero mas inuna ko yung sarili ko. Sorry dahil naging selfish ako. Hindi ko alam na ganun na pala kahirap yung pinagdaraanan nyo rito. Hindi ko alam kung paano ako babawi, Baste. Pero let me try. I promise you, I will be better. Hindi ka na ba babalik ng Maynila? Kasi Santi ako dun. Hindi raw kasi ako magaling. Hindi ako reliable na sous chef. Kulang pa raw ako sa experience for that position. Hindi nga raw nila alam kung paano ako na-hire. Kaya ba, atat na atat kang patunayan yung sarili mo dito? Oo. I want to prove them wrong and in doing so, nasaktan ko kayo. Sorry dahil mas pinairal ko yung ego. Minaliit ko kayo. Hindi ko nirespeto yung sistema nyo. At hindi ako sumunod sa mga utos. I'm sorry, Baste. I promise. Simula ngayon, ibababa ko na yung ego ko. I'll be a better brother, a better cook, and a better teammate. Kung magagawa mo yan, hindi na rin kita aawayin. Tikman nga natin tong pasta mo kung talagang hindi ka masarap magluto, Kuya Marco. Uy, tapos ka na pala maligo? Teka,
Ba't mag-aarin yung mata mo? Umiiyak ka rin ba? Narinig mo ba yung usapan namin? Hindi, no? Sinungaling. Sabi nga, paupo nga ako. Gutom na ako, no? Hindi man lang ako nakakain din sa birthday yan kanina. Loko pala yung mga boss mo eh. Ang sarap kaya ng luto mo. Patikim nga. Gagi. Solid ah. Mga bolero, magsikain na nga kayo. Ay, wait. Nagtira ako ng 3 cupcakes kanina. Kunin ko lang ha. Sinong gusto ng beer? Ako. Ikaw, kuya. Ako rin. Mga kamarkada, unti-unti naman naming naayos ang relasyon namin at ngayon nga ay nagkapatawaran na rin kaming magkakapatid. Sa totoo nga niyan, ako pa ang best man sa kasal ni Baste next year. Nagdesisyon din akong ilipat sa kanya ang titulo ng restaurant. Mas matagal siyang nagtrabaho dito at mas matagal na nagtiis kay Papa. Si Denda naman ay graduating na sa culinary school sa Manila at nagpaplanong magbukas ng sarili niyang bakery. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana may napulot kayong aral sa inyong pakikinig. Lubos na gumagalang, Marco. Standing on the shoulder of giants every day, I can't touch the sky from up here. Talking to God of heavens, I have flown this high, 'cause you have paved my way before me. You carved the path so I can climb the highest mount above. Thanking all my heroes that have come before me. You have fought hard so I could fight to finish what you started. I rise above all by your love. I got it all figured out with what you have given me. You let me rise high above, 'cause you have taught me how to love. My enemies turn into my allies as I rise above. 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 Standing on the shoulder of giants, I could see from here all the struggles of the past. You have braved on my behalf. I don't have to start from scratch, 'cause you have built a kingdom ready for the next succession. We'll carry on the mission. Thanking all my heroes that have come before me. You have fought hard so I could fight to finish what you started. I rise above all by your love. I got it all figured out with what you've given me. Rise high above, 'cause
standing on the shoulder of a giant. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. Kitchen King.